Tingnan natin itong mga nagpapaniwala sa mga horoscope. Kapag narinig nila na masalimot ang buhay nila o ganito, mula sa mga nagbabasa daw ng horoscope, kaya mga fortune teller kuno, inawawalan na sila ng pag-asa, nalulungkot sila. Hindi na sila gumagawa, hindi na sila nagsusumikap kasi daw, ay masalimot na daw yung ano nila daw buhay nila dahil sa sinabi ng mga fortune teller kuno Dahil yun sa paniniwala nila sa mga horoscope na ito. Ipinapaubaya nila yung kinabukasan nila, yung buhay nila, yung tagumpay nila sa mga horoscope, sa mga sinasabi na mga manghuhulang ito. La ilaha illallah. Pag nasa atin ng tauhid, isinasabuhay natin ng tauhid, panatag po tayo, wallah. Mayroong dumating sa atin na kabutihan, alhamdulillah. Tanggap natin ito na ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag tinamaan tayo ng pagsubok ni Allah, alhamdulillah, panatag ang ating mga kalooban. Ito ay mula kay Allah, pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay nagsasabar. Kaya yung mananampalataya kay Allah na kanyang isinasabuhay ang tauhid, panatag siya at siya ay nasa gabay patnubay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Samantala, yung mushrik, ay wala sa kanyang kapanatagan. Dahil sa kanyang pagsishirk kay Allah. Tingnan natin itong mga nagsishirk kay Allah. Na naniniwala sa mga pamahiin. A'udhu billah. Sabi ng propeta, at-tayaratu shirkun, at-tayaratu shirk. Ang pamahiin daw, ang paniniwala sa mga pamahiin ay shirk. Pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Itong mga taong nagsishirk kay Allah, ay hindi sa kanila ipinagkaloob ni Allah yung kapanatagan ng kanilang mga kalooban. Bakit? Dahil sa shirk. Dahil sa shirk, mga kapatid sa Islam. Tingnan natin itong mga nagpapaniwala sa mga horoscope. Ipinapaubaya nila yung kinabukasan nila, yung buhay nila, yung tagumpay nila sa mga horoscope, sa mga sinasabi na mga manghuhulang ito. La ilaha illallah. Anong sabi ni Allah? Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Sabihin mo, Muhammad, na walang sino man na napapaloob sa mga kalangitan at kalupaan. Walang sino man sa kanila ang nakakaalam sa mga lingid na kaalaman illallah, maliban kay Allah. At kasama kabilang sa mga lingid na kaalaman ay ang future. Ang kaalaman, yung mga mangyayari pa lamang. Lingid po yan, sekreto po yan, nakaalaman mga kapatid sa Islam. Tanging si Allah yung nakakaalam niyan. Kaya sino man ang maniwala sa mga sinasabi ng mga manghuhula, tutunay na pinasinungalingan nila yung sinabi ni Allah na walang nakakaalam sa mga lingid na kaalaman maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Sino man ang lumapit sa manghuhula at tanungin niya ito, lam tuqbal, hindi tatanggapin sa kanya ni Allah ang kanyang sala sa loob ng 40 gabi. Allahu Akbar. 40 days, hindi tatanggapin ni Allah yung sala. Yung pagdarasal ng tao, ibig sabihin, wala siyang ajar, magsalaman siya. Ganun kalala mga kapatid. Inagtanong lang yun. Pag pinaniwalaan niya yung sinabi ng manghuhula, yun ang delikado. Bakit? Sabi ng propeta, sino man ang lumapit sa manghuhula at kanyang pinaniwalaan ang sinasabi ng manghuhula, tunay na siya ay naging kafir sa Quran. Siya ay naging kafir sa Quran, mga kapatid. Ibig sabihin, yung salita ni Allah ay tinanggihan niya, tumanggi siya sa paniniwala sa mga salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakatakot, ibig sabihin kafir. Yung mga naniniwala sa mga manghuhula. At ilan sa atin? Ilan sa atin ang nagka-claim ng mga Muslim pero nagpapaniwala sa mga horoscope, nagpapaniwala sa mga sinasabi ng mga manghuhula, binabasahan nila ng mga guhit nila sa palad. Manang, pwede mo bang basahin ano yung kapalaran ko sa aking palad? Basahin niyo nga. At tagasan yung dream boy ko, ilan yung magiging anak ko, gwapo ba yung mapapangasawa ko, bla bla bla, magiging mayaman ba ako, bla bla bla. Allahu Akbar. Isipin niyo yun. Maraming nagpapaloko dito, mga kapatid. Ito po ay salungat sa tauhid, mga kapatid.